Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxergen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxergen o ICONSOX. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Fry Nabkilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kung alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify at maging sa ating mga partner radio stations sa buong Rehiyon 12. And pasalamatan po muna natin ating venue for today, ang Kalipay Cafe dito po sa lungsod ng Coronadal. And we have with us ang ating suki po ng ating programa, ang ating kaibigan mula po sa Commission on Population and Development or CPD Region 12, none other than Regional Director Desiree Concepcion Garganian. RD, good morning, ang inyong pagbati po muna sa ating mga manonood. Yes, masayang pamilya po sa lahat ng nanonood. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat ulit, Sir Oliver, to PIA 12, to Sir Froilan for inviting us once again to inform the public kung anong mga pinagkakaabalahan ng CPD or ng Commission on Population Development Regional Office 12. RD, earlier this year po, naglabas ng press release ang inyong ahensya tungkol sa mga pressing issues na may kinalaman po sa population and development tulad po ng adolescent pregnancy. Ano na po yung current situation or trend ng teenage pregnancy dito po sa atin sa Region 12? Yes, currently we are at a demographic turning point. Okay? In the sense na yung mga pamilya ngayon, mas gusto na nila ng fewer number of children. So maganda yung promise niyan. However, ganun pa din yung ating issue sa adolescent pregnancies and births, no? Hindi pa rin siya bumababa. Ganun pa rin siya. Now, ang issue dito, hindi na lang siya health It's a population development issues because Yes. it affects their opportunities to finish education, affected yung kanilang prospects for finding good jobs, Yeah. no, decent work. Tapos yung long term nila na family well-being affected din. So, ang gusto talaga natin is ma-harness sana natin yung growing young population kasi yan yung ating greatest development asset sa region. So, in terms of ano na ang situation sa data natin, nakikita natin yung ating PSA na Civil Registration of Vital Statistics na data, Okay. 2021 to 2024, Yeah. sa mga bata natin, no, yung mga less than 15 years old na mga babatang babae, may mga naitala ng increase comparing yung births noong 2021 to 2024. Okay. Kasi yan yung latest natin. So, mataas, di ba? Yeah. Recent data, compare mo 2023 to 2024. Okay. So, maraming nare-record na births sa 10 to 14 years old. Opo. So, Sige, ma'am. Ano yung rank natin, ma'am? okay. So, meron naman tayong katatapos lang na National Demographic Health Survey. Okay. No? So, survey ito. Hindi ito record ng bawat panganganak. Survey ito among 15 to 19 na mga kabataan. Tinignan yung pagbubuntis sa 15 to 19. Ito alarming because top 2 ang Region 12. Top 2. Oo. Noong 2022, bumaba na tayo. Wala na tayo sa top 3. Nasa top 5 ata tayo, something like that. Pero ngayon, nandun na tayo. Ngayon, bumalik na naman tayo sa top 2 at 8.2% na record of 15 to 19 years old ever getting pregnant. Opo. So, ibig sabihin, sabi nila, nabuntis sila. Sige, RD, na-mention na po ninyo kanina yung implications natin. Hindi lang siya health, di ba? Population and development issue na siya. Ano yung implications nung patuloy na pagtaas ng adolescent pregnancy, especially here in Region 12 po? Oo. Especially, doon muna tayo sa 10 to 14. Yeah, sige. Kasi pag 10 to 14, compare natin sa 15 and up, no? Yung mga pagbubuntis or panganganak sa edad na yan, marami talagang elements dyan of sexual abuse, Yes. exploitation, ano ba yan, arranged ba yan? Yeah. Meron tayong batas laban sa early marriages, 'di ba? So, ano ba ang nangyayari in terms of protecting our very young adolescents? 10 Yeah. to 14 yan So, 'di ba? Lahat naman yan, lahat sila
kapag nabuntis, 10 to Mm. 14 man yan or 15 to 15 to 19, 19. agad, like I said kanina, stop yan sa pag-aaral, hindi lahat nakabalik. Yes. Kasi mabibisi na sila sa pag-aalaga ng anak nila, 'di ba? Mm. Yan, so stop yan. So kapag hindi ka nakatapos, hindi ka nakagraduate, ano ang laban mo kapag nag-apply ka or naghanap ka ng trabaho, 'di ba? Mas Yeah. siyempre kukunin yung mga nakapag-graduate, 'di ba? So ikaw, yung opportunity mo sana na kumita ng pera para sa Yeah. pamilya mo, para sa anak mo, wala. Kasi nga 'di ba, Nawawala. RD, life-changing talaga yung responsibilities of motherhood. And itong Yes. mga edad na ito hindi pa Dapat naglalaro pa Yeah. sila at nag-aaral sila, hindi sila nag-aalaga ng mga anak. Yun Mm. yung pain namin, Mm. no, sa Mm. CPD. Talagang bakit nagkakaganon? And ano yan, tawag yan sa ating lahat dito sa region, hindi lang sa CPD, 'di ba? Yan. Mm. Mm. Given po na tumataas yung adolescent pregnancy natin, ano yung mga specific programs naman po na ginagawa ni CPD, RD? Yeah, una talaga dito sa lahat, no, ano ba ang tanong namin at ng partners namin sa LGUs, ano ba yung ginagawa natin? Are Mm. we hitting the problem with our current strategy? Kasi meron na tayong data. Anong ginagawa Oo. natin to So, address this? Sige po. early this year, dinownload namin, shinare namin sa kanila ang data, but many of them naman, our Mm. partners, know the value of data din. So, meron din yan silang mga tracking of pregnancies, meron din silang profiling of Mm. pregnancy. So, to validate, no, Yes. anong meron sa PSA, anong meron sa NDHS. Mm. And then, maliban dyan, so CPD-wise, talagang ang 2026 namin na direction is nag-train kami Yeah. ng mga teacher. Mga trainings tayo, no? School heads, Okay. school heads ng ating mga Mm. dito no, sa region on reproductive health education. Yes, very So, important. RHE, dating Mm. CSE, ngayon RHE na. Ito yung age appropriate na mga education, dapat ganitong edad, ganitong, ano ba tawag dyan, grade. Yeah. Ito yung ituturo mo about sa nangyayari sa katawan nila, paano Yes. nila alagaan ang mga sarili nila. So, yan Mm. isa. Tapos, through our partnerships, ina-assure natin or chine-check natin, monitor, meron bang services. Mm. Even in my visits with LGUs, with LCEs, nire-raise namin yun na, Mayor, kailangan natin ng budget dito. Kung walang budget, kailangan natin ng teen center. Mga teen centers dapat. Kailangan natin budget for health, para sa clinics, para sa mga kabataan. Kasi kailangan yun. Kailangan may services. Kasi paano yun kapag may batang lumapit sa'yo, meron siyang sakit, Yes. meron siyang sexually transmitted infections, and I have anecdotal data ito, hindi ito gawa-gawa. So, 'di ba, or buntis, 'di ba? So, saan mo dadalhin? Baka may itago, magkasakit, yung mga ganyan. Ano pa ba? Yung kailangan din nila ng opportunities for employment. Kasi kung mag-aaral, kailangan ibalik natin sila sa school for knowledge, for skills. Tapos, pagkatapos nilang mag-aral, so saan sila pupunta? So, kailangan ng employment Or livelihood, opportunities. yeah. So, papasok yung TESDA, papasok yung DOLE. So, ano ang meron doon? Dapat meron yon. Tapos, kailangan din ng youth participation. Meron tayong sangguniang kabataan. Meron tayong mga local youth offices. Yung mga peer, Yung mga peer education, peer trainees, ginagawa na ating partners. Lahat ito, kailangan inaaral natin yung approaches. Pinaka-importante dito, present ito doon sa nagmamatch ito sa data. Ngayon, meron din kaming gustong talagang kagatin ng mga LGUs, no? Kasi maganda kung meron. Ito yung tinatawag naming ISDN. Ano po ito? Ano ito? Ito yung Information Service Delivery Network. Okay. Kasi Sige. wag nating gawing in isolation ang implementation ng services. Yes. Dahil tayo, kahit adults or bata, ang pangailangan natin may health, may social dimension din, may education pag sa mga bata. So, kailangan present yung tinatawag nating whole of government approach. Yeah. Nandyan. So, kung may mga networks, ang mga services for adolescents in each LGU, in each barangay, man yan, in each municipality, pag may isang batang nangailangan ng help, hindi mapuputol yung services. Yeah. Pwedeng kailangan nito Social ng work. social, padala natin. Ay, kailangan nito ng services, may sakit,
Health, Oo, tapos hindi school. natatagalan kasi malay mo galing siya sa malayong lugar, Yes. 'di ba? So wala tayong missed opportunities to help, support kung anong kailangan ng Tapos mas adolescents. maganda, RD, kasi coordinated na yung support niya instead of fragmented yung services na binibigay sa Yes, kanya. Mas katulad nung kumpleto na siya. yes, Opo. oo, andiyan na lahat. Kumbaga pa Mm. sabi nila one-stop shop, 'no? Sa business nga Mm. ginagawa nila 'yon. Mm. So, because we are talking about information service delivery network and we are working also with Save the Children para sa selected sites dito sa Region Region 12 for 12. that. Okay. Meron din tayo, nasabi ko din to sa iyo last year, so for information po ng ating mga manonood and nakikinig, no? Meron po tayong Regional Adolescent Health Technical Working Group. No, so I think not all regions have this. Importante to kasi dito quarterly nagmi-meet po yung mga critical or very important implementers, no, mga stakeholders na dapat nandyan. Nandyan yung ating mga partners sa DepEd, sa health, social welfare, even NCIP. Nandyan yung ating partners ng CSOs, Okay. faith-based organizations, mga SK, no, for the youth participation. So quarterly, ang dinidiscuss dyan ay ano ba yung mga problema na affecting most of the program implementers para kung kailangan nila ng policy, pwedeng i-raise, makapag-draft ng mga policies for approval hanggang makarating ito sa Regional Development Council. Kung kailangan naman ng enhancement sa program, making yung mga binibigay nating serbisyo sa mga kabataan mas responsive, no? So, yun yung mga kailangan natin. And then, so meron tayong regional. Okay. Ang CPD, we also work din, sabi ko nga, we go to local government units, no? We visit municipalities. Meron din kaming mga partners na at the provincial, at the city level, na population offices, whether department sila or mga division units under that. So we have regular conversations with them through regular quarterly meetings. So early this year, discuss kami about data, saan profiling, yung sabi ko kanina, hotspotting, saan. So ang discussion was kung tumataas pa din, frustrated tayo, ano pang pwede nating gawin. So yun yung mindset ngayon, and we also had just finished the second quarter meeting with them and nag-present sila ng mga analysis ng data and ano ang gusto nilang gawin for hanggang 2028. So, very critical yun because ang action, while we are working together na whole of government approach, isa sila doon sa key partners and nandoon ang mga bata sa ating mga barangay. Opo. RD, na-mention po ninyo kanina dun sa pag-umpisa po na ating program na many families in Region 12 are choosing to have fewer children and fertility is declining. Yes. Kamusta naman po? Ano yung programs natin or ano yung implications nito dito sa ating region? Yeah. Magandang ano yan, no? Noong nagkaroon ng dissemination with PSA, Yes. diniscuss din yan. Kukunti na ba ang mga tao sa Region 12? Kasi kumukunti na. Noong 2022, ang average na babae sa Region 12 ay nanganganak ng 3. Meron siyang 3 anak. Ngayon, sa 2025 na survey, ang datos, it's showing na ang isang babae, ang average niya ay 2. So, nabawasan ng isa. So, anong ibig nangyari? sabihin nito? Ideally, pag kami ang kausap mo, hindi kami sa pagkokontrol ng dami. Sabi namin yan, kahit 5, ang importante dyan talaga is kaya. Kaya ng parents ibigay yung full education, nutritional needs, health services, lahat ng development basic needs ng bata. So, kapag ganyan, mas mamamanage nila, hopefully, yung resources nila. Mahirap ang buhay ngayon, mahirap ang job security. So, maganda na kumukonti, no, yung number of children. Hindi maapektuhan pa yung ang ating population sa Soc-Sargent kasi may momentum pa yan. Continue pa din naman yung panganganak. Ang importante diyan na aspect is maganda yung potential natin kasi Sir Oliver, ang ating population based on 2020 ito na number 63%
ng ating total population ay working age. So that's 15 years old to 64 years old. Working age yan. So sa pagkausap mo mga economists, sabihin nila or mga demographers, maganda yung potential niyan para sa bansa or para sa region kasi Working. kung fully Oo. engaged, if fully employed, marami silang, pwede silang magbayad ng taxes, no? Makakatulong sila sa mga LGUs nila, Yes. economic development ng region. However, ano ang sitwasyon natin, no? So, kailangan wake up call yan sa ating mga policies din for mga job generation. Patuloy pa rin yan na nilalabi namin, no? Kasi kailangan yan, kailangan din yan i-consider ng mga LCEs natin. Hindi lang minsan concerned sila, ay bababa yung aking nata kasi konti ang population. But then if malaking porsyento ng population is unemployed, Oo. maubos din yung iyong Yeah. nata sa mga ayuda kung tatamaan tayo ng mga sakuna, Calamities, no, or yeah. calamities, which is yan na yung new normal natin ngayon. Mm. So connected ang lahat ng bagay. So kailangan protected yung ating population. So maganda yan. Okay. Maganda yan na kumukonte tayo, pero ano yung investments natin sa education ng mga kabataan, sa health? Lagi namin sinasabi yan, Kung job. ma-maximize ba natin yun? Oo, Yeah. yes. RD, nabanggit din po sa ng iyong agency na tumaas din po yung porsyento ng CPR and family planning use among currently married women. Yes. Related ba to doon sa ano natin? Yes. Sa kanina na Tama ka, Sir Oliver. Yeah. It is related, at least yung data shows na, okay, dalawa yung average number ng anak ng mga babae ngayon. And this is shown by increases in paggamit nila ng mga methods of, modern family planning methods. Okay. No? So, ang ano lang namin dyan, tinitignan namin yung data, ang kailangan lang dyan, pansin namin, yung mga methods na matataas ang gamit, no, like pills, IUD, PSI, more of sa women. So, gusto natin, di ba, gender equality, o ganyan. So, gusto natin na mas marami pong mga kalalakihan dyan na sumali sa pagpaplano ng families. Baka sila naman gusto din nilang maging part na sila naman yung recipient ng mga methods. Meron namang angko para sa kanila. So, hindi ko na i-discuss yan kasi mahaba pang ano yan. Pero yun, male participation, not only in the use of family planning methods, but in the household, no? Responsible parenthood, yung pagpapalaki ng mga bata, kasi gusto natin pantay. Opo. Pantay-pantay. RD, another issue ngayon na kumakalat or medyo related natin na topic is on the recent school violence. There have been incidents, hindi lang dito sa Mindanao, Luzon, Visayas. Meron mga incidents na lumalabas ngayon. Ano po yung stand ni CPD dito and paano po ninyo nako-connect yung programs po natin dito? Yes, thank you for asking that. No, meron nga kaming recently na nilabas na stand nga dyan. Yeah. Ang amin talaga is gawin ko na lang siyang lay, no, para sa ating manonood. Yung school violence, hindi lang yan siya problema ng pamilya, kanila lang ba yan? Hindi din yan siya problema lang ng eskwelahan. Problema yan nating lahat. Problema natin yan dito sa Region 12. Problema yan ng isang munisipyo, ng isang probinsya, ng isang region. Kasi lahat tayo involved sa pagpapalaki ng ating mga kabataan. So, lahat tayo din dapat, hindi natin leave the responsibility na hindi sa mga magulang yan. Wala silang kwenta mga magulang, ganito, ganyan, hindi nila pinalaki ng maayos. Dapat lahat tayo may magre-respond yan. Anong gagawin natin? I'm looking forward to more discussions about that among RLAs, no? Kung anong mga resolutions or policies na pwedeng ilabas. Kailangan bang i-control or i-manage more digital? Kasi yung mga digital hazards na sinatawag, no? Tayo din, tawag natin sa sarili natin, ano bang klaseng mga magulang na tayo ngayon? No, may mga dangers talaga. And hindi lang, open sila Open sila sa global na mga threats. So, mga threats and kailangan, hazards. yeah. So, all the more, kailangan yan. Sabi namin sa CPD, we have programs for responsible parenthood, no, and family planning. Yung pag-implement niyan, natuturo yan sa mga would-be couples, di ba, yung pre-marriage orientation. Kailangan natin tutukan
meron pa sigurong ibang ways na makapag-intersect. Maybe it's time to think about integrating that. Ewan ko, out of the blue, naisip Yeah. ko, how about integrate natin to sa college? Mm. Sa fourth year? Di ba? Parang, Senior high. oo, senior high, na meron na silang inputs. How should parents be? Yeah. Kasi meron tayong mga health teaching sa community, nagbabahay-bahay yung ating mga barangay health workers, barangay population volunteers, Mm. but maybe dapat sa murang edad pa or age of reason, age appropriate na kailangan mabigyan na rin sila ng teachings. Ano ba yung responsible parenthood? Maybe we should look into that kasi nga pahirap ng pahirap yung challenges. Yeah. Apo, RD, this July, sineselebrate po natin ang World Population Day. Ano po ito? And diretso na natin, ano yung mga activities na inihanda natin to commemorate the World Population Day? Yes, Sige po. we are happy to be celebrating, nag-celebrate tayo ng World Population Day noong July 11. Yeah. Ano ba ito? Sineselebrate ba natin na marami tayo? Nire-raise lamang natin yung awareness ng mga madlang people. Ganyan, wala naman tayong channel, no? Pero nire-raise natin awareness. Ano yung mga, ito na tayo karami ngayon, pero anong kailangan natin para ma-harness natin yung potential ng dami ng ating populasyon? Kasi marami pa tayong dapat i-address ng mga population and development issues. So, more of talagang iniingay natin to para makabigay tayo ng information. So, anong ginawa namin, no, for population, ang focus kasi ngayon ng World Population Day, ang theme niya ay para sa kabataan din. So, Yes. timely, no? So, realizing the hopes and aspirations of young people for their future. Yeah. So, connected Ganun. pa rin to sa pinag-usapan natin. Yes po. Meron sila, kung wala man silang hopes and dreams. May say sila. Oo, dapat makatulong tayo ma-realize nila yun na they can hope for a better life despite ano yung mga challenges. Dapat tayong magsasabi sa kanila, maghanap din tayo ng mga ways na magising din sila na meron silang hope kasi very important yun. Kasi marami silang mga concerns, no? Maliban sa adolescent pregnancy, ano ba ang sikat ngayon? Mental health. Mental health, Diba? yeah. Napaka-fragile. So, and then mga inequalities sa mga opportunities. So, lahat yan, dapat sa lahat ng iniisip nating programa para sa mga kabataan, naiisip natin yun. No? Kasi yun yung role natin as adults na kailangan makatapos sila ng school para may access silang paulit-ulit ko sinasabi, magkaroon sila ng Better magandang opportunity opportunities. for work. And then, yun na, yung pag sila productive citizens sila, the region benefits. Yes. No? So, nagde-develop din ang region para makakahabol tayo. Opo. Activities natin for World Population Day sa local po, RD. Yeah, local. So, we promoted the World Population Day. Parang nagiging practice namin ito in partnership with the Office of the Provincial Population Officer of the Provincial Government of South Cotabato. So, during Sakto kasi. Tinalang Fest, yan talagang pinaka-timing. Nag-i-invite din sila sa amin and they give us space para ma-promote namin yung World Population Day. So, nag-distribute kami ng mga social behavioral communication change na mga materials. And then, aside from that, we had this interview to promote World Population Day. And more importantly, ito excited ako kasi sa July 21, so magkakaroon ng Regional Conference on Population and Development. Anong bago dito? So this is the first time we will conduct this sa region because the last time, nag-interregional Okay. So, Region 11, 12. Yeah, so tatlo yon. Ngayon, dito, kakandak namin. Tapos, excited kami sa CPD kasi i-feature namin talaga yung study na ginawa ng Notre Dame of Marbelle University Research Center. Kinomission ito ng CPD sa kanila, no? Ano ito? In-study nila yung implementation ng pagkalinga. Isang program ito na addressing the needs of teenage mothers and their minor children. Pagkalinga sa mga batang ina at ang kanilang mga anak. Yan. So, this started in 2023 and then pinick up ito ng City LGU Coronadal through the City Population Office. So, hindi lang sila nag-end noong 2023. Nag-wrap kami but they continued it until now. So, meron silang enrolled na mga teen mothers who have received
various services. Talagang ginawa naming ano siya, network siya. So meron silang May kits mga sila. yes, Nakita. attend sila ng mga May mga health seminars teachings ba? for adolescents. Tapos meron silang PhilHealth insurance, naka-receive din sila ng gusto nilang family planning method Method. because teenage or adolescent pregnancy, ang importante not only prevention but also repeat pregnancies Yes. Kasi para at least minsan nabuntis na, ang ma-protect na lang natin yung future nila. So yun, basta na-link sila to livelihood, ganyan. So kino-continue pa rin ito and malalaman natin yung mga views ng mga beneficiaries ng program, yung data din from the implementers para pwede nating i-showcase ito sa iba ding mga Ibang LGUs. regions. Oo, kasi ito yung isa sa pinaka magandang intervention din para sa ating mga adolescent mothers Maganda and their marinig, RD, children. na merong best practice tayo dito na pwedeng Yes. i-share sa iba. Oo, Hindi lang at sa saka, region, sa mm. ibang regions din, and then mali mo sa buong bansa. Yes, and ano na to ngayon, parang program na to ng DSWD, ang tawag nila dito is Protectin. Oh, But dito sa Protectin. atin, ang maganda dito because pinagawa namin sa researchers na, hindi Okay, kami mga hindi kayo mismo. implementors. So, baka sabihin, baka ano yan, anong tawag dyan, may agenda, self-interest, Yeah, no? yeah. Promoting. Hindi. Kaya pinadaan namin talaga sa Researchers. research method. Yeah. So, And talagang data-driven talaga siya. And aside from that, meron din kami in-invite na mga resource persons for other related studies, no? Okay. Who will be presenting to complement. So, exciting. Exciting We yan. hope to see Yeah. you there din, Sir Oliver. Sige po. RD, alam natin hindi magtatapos sa July ang mga activities ni CPD. Ano pa po yung Yes. remaining programs ninyo na naka-line up po for our clients for the rest of the year? Yeah. So, alam naman natin na hindi lang din naman adolescent pregnancies ang aming focus, no? So, meron pang others. So, patuloy kami sa pagde-train ng mga iba't ibang key partners sa Region 12, katulad nung natapos namin RHE with school heads, and then upcoming yung ating mga designated local population officers sa mga Okay. munisipyo. So, magkakaroon sila ng basic demography training kasi demography ay malaking aspect sa trabaho ng mga local population officers, no? Opo. RD, isingit ko lang. Last na mention natin to, kamusta? Lahat ba ng LGUs natin meron ng population officer? Meron, Sige awa po. ng Diyos, no? Bait sa amin ng mga ating mga mayors, nag-e-effort talaga sila. And papunta na tayo sa iba sa kanila ay hopefully magkaroon na ng appointed talaga na Yes. local population. So patuloy din tayo sa advocacy Pag-push na. stages. Sige po. Oo, push natin yan kasi kailangan talaga ng LGUs. Sige So po. ang others dito, activities natin for August, we have National Family Planning Month. Yes. Yan, di yan mawawala sa amin. And then World Contraception Day, September 26. And then Population Development Week, which is always held sa buwan ng November. So, dyan yung dami. ating. Oo. Opo, ang dami po. RD, before we end po, baka meron pa po kayong call for action for regional or local action for adolescent pregnancy prevention po. Panawagan po ninyo sa ating mga viewers and then most especially doon sa ating mga lawmakers Oo. or policy makers po. Sige po. Yeah, sige. So, nananawagan po ako as Regional Director ng CPD-12 sa aming mga partners. Kayo po, yung ating mga partners sa regional line agencies, lalong-lalo na po sa ating mga local government units, no? So, we encourage every local government to increase investments in adolescent health and development, no, para hindi lang tayo makarespond sa adolescent pregnancies, but doon tayo sa prevention. But 'di ba lagi naman sinasabi, prevention is better, is less costly than addressing the lifelong consequences of adolescent pregnancies, no? Kasi kawawa yung ating mga batang babae. And every peso invested in adolescents is an investment not only in their future but the collective future competitiveness of Soxargen. So lahat yan. So at the Commission of Population and Development, our vision goes beyond the reduction of adolescent pregnancies. Oo, lagi namin sinasabi, tumataas at gusto natin bababain yan. Pero gusto namin bumaba yan because it means that every young person in Soxargen is able to have the opportunity to finish school,
to develop your talents, to secure a decent work, to exercise your reproductive rights, and later on to build healthy families that you will be ready for. Yan. And then, so achieving this vision, no, requires a whole of region effort, whole of government effort, from parents, from homes, to communities, to schools, to sama na natin dyan ang ating mga civil society organizations, faith-based organizations, communities, and our government, but especially partnering with young people. Yan. Sige po. So, every young person deserves the chance to learn, to grow, and succeed. So, kailangan natin mag-work together. Tayong lahat, families, communities, tayo sa government, we can help build the future that they hope for. And in doing so, we create a better future for all of us here in Socsargen. Maraming salamat po. Thank you very much po sa ating guest mula po sa Commission on Population and Development, Regional Director Desiree Concepcion Garganian. RD, baka meron po kayong final message sa ating mga viewers before we end? Yun na lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana'y lahat ng pamilya sa Socsargen ay magiging masayang pamilya. Thank you very much, RD Desiree Concepcion Garganian ng Commission on Population Development, Region 12. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Socsargen.